tayo ay magpapatuloy sa ating daily devotion. Pansamantala, ako ang mag-discuss ngayon sa panimula ng panibagong kabanata, Isaiah chapter 34. Si Pastor Claude ay bakasyon. Birthday ng kaniyang panganay na anak, si Padre Pio. Okay, so ating pong kagabi ay natapos finally yung Isaiah chapter 33 na tumukoy sa mga kapahamakan na mangyayari sa Israel, sa Jerusalem, at doon sa mga pagpapala. So yung chapter 32 and 33, halos pareho ng sistema na tinuturo. Nagsinimulan sa mga paghatol at pagpaparusa sa Israel, sa mga Israelita, and then sa bandang huli ay yung restoration na ginawa ng Panginoon. So this time, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po, ang aga nyo. Okay, so matagal ako hindi nag-discuss. Ano lang po ito, pansamantala lang. Ang susunod na bahagi bukas ay, bukas ako pa rin yata bukas. Yan. Sa Lunes yata si Pastor Claude. Yan. So ating pong tatalakayin sa gabing ito, yan si Pastor Claude, ang chapter 34. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Simulan natin sa pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin, pagkakaloob ng napakagandang oras, panahon, internet connection at kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Salamat Panginoon sa mga kapatid na kasama ko dito sa church at sa mga makasama namin sa online, nawa ay matuto, mapagpala ang bawat isa at ikaw ay aming maparangalan sa aming pag-aaral na ito. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo to lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude, Pastor Nanding. So tayo nga po ay magtutuloy sa chapter 34. Yan po ang ating tatalakayin. At kagabi, napakaganda ng naging pagwawakas ng chapter 33. Nakita natin doon kung ano yung gagawin ng Panginoon sa mga tao matapos silang hatulan at matapos na mapatawad at malinis, mawala ang mga kasalanan ng mga tao. Itong sitwasyon sa chapter 33, itong dulong bahagi, ito yung tumutukoy doon sa buhay sa Millennial Kingdom. Pagkatapos ng tribulation, ng Great Tribulation, pagkatapos ng pagbabalik ng Panginoong Hesus sa lupa, itatatag niya ang Millennial Kingdom kung saan doon sa chapter 25 ng aklat ng Isaiah, tinalakay doon na mawawala na ang kasalanan, wala ng kapangyarihan ang kamatayan, wala ng mga masasama. Kasi yung lahat ng mga masasamang tao sa kapanahunan na yun ay wala na sa mundo. Itinali na sila, iginapos at itinapon doon sa bottomless pit. Ang lahat ng mga naiwanang tao sa mundo during the Millennial Kingdom ay pawang mga mananampalataya, pawang mga mabubuting tao na sumunod sa Panginoong Jesus. Okay, so talakayin natin ngayon sa gabi namang ito ang chapter 34. Ang Isaiah chapter 34 ay naglalarawan ng nalalapit na paghatol ng Diyos sa mga bansa. Ginamit na partikular na halimbawa o imahe ang bayan ng Edom. Ayan. Hindi po ako may-ari ng Edom, no? Dahil sa kanilang mga kasalanan at pagsalungat sa bayan ng Diyos. Ang mga Edomita o bayan ng Edom, ito'y nagsimula doon sa kakambal na kapatid ni Jacob, si Esau. Sa panahon ng kanilang paghiwalay, napatira sila sa isang lugar at tinawag nga itong Edomita. But ang salitang Edom, ibig sabihin nito ay kulay pula. So pulang balat. Literally, ang balat daw ni Esau ay kulay pula. Mamula-mula, no? Sa panahon ngayon, pag meron kang balat na ganun, ay napakaganda ng kutis mo. Yan. Dahil ngayon, bakit paparusahan ng Edom? Dahil sa kanilang mga kasalanan at pagsalungat sa bayan ng Diyos. Yung pakikipaglaban pangaapin nila sa bayan ng Israel o sa mga taga-Jerusalem. Gumagamit ang kabanata ng matingkad na imahe upang ihatid ang kalubhaan at kabuuan ng puot ng Diyos na itinatampok ang pagkawasak ng sangkatauhan at ang natural na mundo. Ang mga pangunahing tema na tinatalakay dito ay panlahat na paghatol ng Diyos, ang katiyakan ng kanyang puot at ang sukdulang pagkawasak ng masasama. Actually, ginamit lang na simbolismo ang Edom, pero hindi ito tumutukoy lang literally sa Edom. Sa halip, ito'y tumutukoy o sinasakop nito ang buong mundo.
na lahat ng mga bansa, mga tao, mga bayan na sumasalungat sa Diyos. Sa kasalukuyang panahon, wala na ang bayan ng Edom. Ang kanilang lupain ay nasakop ng Jordan at ang mga citizens ng Edom, yung mga Edomita nung panahon na yun ay posibleng napapunta na sa iba't ibang lugar o pwedeng yung mga lahi sa Jordan, mga Jordanian, isa sa mga Arab countries, ay pwedeng may mga lahing Edomita pa rin ito. Ang mga Jordanian ay kamukha ng mga Arabo, mga katamtaman yung height nila, meron ding malalaking tao, pero sila ang kanilang language ay Arab country. So nung ako'y nasa Saudi, marami ako nakatrabahong mga Arab, mga Jordanian. So hindi mo sila mapapansin kung anong pagkakaiba nila sa mga Saudi people. Yan. Ang mas malawak na konteksto ng kabanatang ito ay naglalarawan sa darating na paghuhukom sa Edom at sa mga kaalyado nito, na itinatampok ang pagkatiwangwang ng kanilang lupain at ang pagkawasak ng kanilang mga lungsod at mga tao. Okay, ang binabanggit dito sa kabanata na ito ay yung literal na nangyaring pagpaparusa sa Edom. Hindi ito'y nangyari na sa kapanahunan ng Israel, no? Kaya lang dahil ang simbolismo nito ay mangyayari pa sa kinabukasan sa panahon ng Great Tribulation. Yun ang simbolismo nito. Pero dito sa literal na binabanggit, ito yung nangyari na sa kapanahunan ng lumang tipan. Yan. Bagaman at partikular na ginamit ang Edom, ang larawan sa kabanatang ito ay tumutukoy sa buong mundo o sa lahat ng mga bansa na nagkakasala at sumusuway sa Panginoong Diyos. Ang mensahe ay sumasaklaw sa parehong paghatol at paalala ng kapangyarihan ng soberanya ng Diyos. Inilalarawan din ito ang huling paghatol sa katapusan ng panahon kung kailan nahatulan ang lahat ng mga bansa. Ito nga yung mangyayari sa Great Tribulation. Kaya ang simbolismo nito ay hindi lang sa Edom, kung hindi sa buong mundo. Kaya itong kabanata na ito, yung mga pangyayari dito, ito'y nagsisilbing paalala sa lahat ng uri ng tao na hindi sasampalataya sa Panginoon. Sila yung uubusin, sila yung mga mamamatay, paparusahan sa panahon ng Great Tribulation, at bandang uli sila yung igagapos at itatapon doon sa bottomless pit na makakasama ni Satanas at ikukulong doon sa loob ng 1,000 taon. Okay, ang kabanatang ito ay may 17 talata at tumatalakay sa iba't ibang sitwasyon. Ang nilalaman ng mga kabanatang ito, una, yung pagtawag sa mga bansa o babala, paanyaya sa mga bansa na manampalataya, and then paalala din sa kanila na sila ay maghanda sa darating na pagpaparusa sa kanila. And then sa sumunod, yung galit ng Panginoon laban sa mga bansa. Definitely, galit ang Diyos sa kanila dahilan sa kanilang pagkakasala. At sa ating kapanahunan ngayon ay naandoon din ang galit ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagkakasala. By the way, hindi ko nabanggit, kasama ko dito sa church si Kuya Bob, si Ate Alma, si Abby, si Princess. At mamaya ay, kasi pagkatapos ng devotion, ay mayroong practice ng pagkanta. Ayan. Okay. So, ang galit na ipinapahayag ng kabanatang ito sa Edom o sa buong mundo ay sumisimbolo sa galit na nararamdaman ng Diyos sa bawat taong nagkakasala. Okay lang siguro, pwede nating sabihin, hindi okay ang kasalanan, pero pag ikay nagkasala na, ang itinuturo ng Biblia, lumapit sa Panginoong Diyos, manumbalik, magsisi sa kasalanan at manampalataya. Kaya lang, generally, ang malawak na parte ng mundo o bahagi ng mga tao, hindi naman talaga naghihingi ng kapatawaran, hindi nanunumbalik. Naninindigan, nananatili sa kanilang pagkakasala. At sa panahon ngayon, napakadami ng relihiyon, so iisang bahagi lamang ang pagiging mananampalataya. Napakaraming relihiyon at halos lahat ng iyan ay galit ang Diyos. Kasi lahat yan ay kumukontra sa Diyos. Naglikha sila ng sarili-sarili nilang Diyos. Merong Diyos ng karunungan, Diyos ng kung ano-ano pa. Merong relihiyon ng Islam, relihiyon ng Buddhist, Hinduism, napakarami. In fact, nung isang gabi, nung tinatalakay namin, ang isa sa pinahirapan akong sumagot dun sa report ko, yun daw bang Roman Catholic, ito ba'y considered na sumasamba sa iisang Diyos na kagaya ng sinasamba natin? Nahirapan akong sumagot kasi
ang argumento doon, iba yung Jesus na sinasamba nila sa Jesus na sinasamba natin. Kasi ang dami nilang alias eh. Ang paliwanag ko doon, technically, iisang Diyos ang sinasamba, iisang Jesus. Kaya lang, marami lang silang mga Diyos-Diyosan. Kaya lang, sa usapin ng kaligtasan, kasama sila sa kinakagalitan ng Diyos. Kasama sila sa hindi maliligtas. Kasama sila sa itatapon sa impyerno. Bakit? Sa kasaysayan ng lumang tipan, ano bang isang ikinakagalit ng Diyos sa mga Israelita? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung ginagawa ng mga kaibigan natin na Roman Catholic. Merong Nazareno, may kulay itim, may kulay puti, may kulay pink. May kulay pink bang Diyos? Ayan. So meron pang Papa Jesus, may Santo Niño. So napakarami. At meron pang Maria. Ayan, so nakakalungkot. Kaya ito'y nagpapatunay na galit ang Diyos sa mga tao na ito dahil hindi sila totoong nanampalataya sa iisang Diyos. Magandang gabi na Sister Gertrudes po at sa Santa Rosa, Laguna. Salamat po sa inyong regular na pagsama sa ating gawain. Okay. Ang galit ng Panginoon ay ipapahayag niya sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, hindi lang sa Pilipinas. Lalo na sa mga bansang ibang relihiyon ang kanilang sinusunod. Part of the Central Asia, yung Middle East country, lahat yan ay karamihan dyan ay mga Islamic country. At ang sinasamba nila ay si Allah. At si Jesus ay tao lang sa kanila at propeta. Ayan, so sa parting India, mga Hindu naman yan, Buddhist, ibang part ng lugar, Malaysia, Thailand, mga Islamic countries din po yan. So yon, so napakarami ano. Sa Pilipinas, yung sinasabi nag-iisang bansa na Katoliko sa Southeast Asia, hindi po totoo yun. Kasi ang sinasabi nilang magiging Kristiyano ay pagiging Roman Catholic. Sa totoo lang, mas marami pang Kristiyano sa Singapore kaysa sa Pilipinas. Yan, so nakakalungkot po yung ganung sitwasyon. Ngayon, yung sinasabing paghukom sa Edom, ang Edom ay pinili bilang isang kinatawan ng mga bansang nakaharap sa tabak ng Diyos o sa galit ng Diyos. Ang imahe ng paghahain at pagdanak ng dugo ay ginamit upang ilarawan ng kabuuan ng paghatol. Hindi lang simpleng dugo ang dadana. Pag pinarusahan ng Diyos ang mundo, magkakalat ang mga bangkay sa daan, mamamaho, mabubulok. Parang yung inilarawan doon sa mga naunang kabanata. Hearth, no? Yung salitang hearth. So katayan. Ang mga tao ay parang mga hayop na kakatayit at kakalat ang kanilang bangkay sa daan. Ganon ang simbolismo na binabanggit po dito. Yan. Subalit, sa dulo ng lahat ng ito, ipinapahayag ni Isaiah ang katiyakan ng salita ng Diyos. Kung tayong lahat ay susunod, makikinig sa salita ng Panginoon at manunumbalik sa Panginoong Diyos, magpapakumbaba, mananampalataya sa Kanya, yung kaparusahan na dapat nating matatanggap ay mawawala. Tatanggalin ito at tayo ay iaahon buhat doon sa pagkakalugmok sa kasalanan patungo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iaahon tayo buhat sa impyerno papunta sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Hindi po tayo iaahon sa purgatorio. Mali po yun. Walang binabanggit sa Bible na purgatorio. Maling katuruan po yan ng Romano Katoliko. Ano po? Ayan. Maling katuruan iyan ni Johann Tetzel. Ayan. So, magandang gabi Sir Daniel Makabudbod. Salamat at napadaan ka sa pag-aaral. Lagi kang sasama dito, Sir Daniel, dahil hindi na tayo magkikita, no? Yan. Okay. Binabanggit din dito sa Kabanatang 34, ang isang paghatol, araw ng Panginoon. Yung araw ng Panginoon, ito yung Great Tribulation, the Day of the Lord na binabanggit dito. At nga, may malawak ang pagkatiwangwang, yung mga lupain ng Edom na dating masagana, malusog, pinagpala, pero magiging tiwangwang, sabi doon sa mga naunang kabanata, ang tutuboy pawang mga tinik at mga dawag, at ang lupain ay magsisilbing pastulan na lamang ng mga ligaw na hayop. Yan, so ganun po ang mangyayari. Pwedeng ito hindi literal na mangyayari, pero ang nais na ipahiwatig nito, yung isang bayan na hindi sumasampalataya sa Panginoon ay mawawala ng kwenta, mawawala ng silbi. Hindi na sila, mawawala na yung kanilang kaunlaran, yung kayamanan, at lahat ng bagay na magaganda na kanilang nararanasan, kaunlaran, kayamanan ay mababaliwala dahilan sa kanilang pagsuway sa Panginoon.
Okay, so ating tatalakayin sa kabanatang ito yung mga kasaysayan na gagawin, mangyayari sa bayan ng Edom, at ito ay, kagaya ng nabanggit natin kanina, ito ay sumisimbolo sa kaparusahan na mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. Ating talakayin ang verse 1. Sabi sa verse 1, lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan, hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin, kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Sabi sa King James Version, come near ye nations to hear, and hearken ye people, left the earth hear and all that is therein, the world and all things that come forth of it. Sabi sa New American Standard Bible, come near you nations to hear and listen, you people. Let the earth and all it contains hear, and the world and all that springs from it. So ito'y isang literal na panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah sa mga tao. Sino yung mga taong tinatawag dito? Yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Diyos. Wow, magandang gabi, Ate Rose. Salamat at napasama ka. Salamat at nagkaroon ka ng load at may battery ang cellphone mo ngayon. Ayan. Okay. Ang talatang ito ay nagbibigay ng panawagan ni Isaiah sa lahat ng tao sa mundo. Ginamit sa talatang ito ang mga salitang mga bansa na maaaring tumutukoy sa lahat ng bansa sa daigdig at hindi lamang nakadirekta sa bansang Israel kundi sa mga nakapaligid na bansa at sa buong mundo. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama muli sa ating pag-aaral. Sa konteksto ng Isaiah 34 verse 1, ang talatang ito ay nagpapahayag na ang propetang si Isaiah ay nananawagan para sa atensyon ng lahat ng bansa at mga tao na pakinggan, unawain at sundin ang kahalagahan ng pagkaapurahan ng kaniyang mensahe. Ang talata ay nagsisimula sa paanyaya, parang Matthew 11:28. Lumapit kayo, kayong mga bansa upang makinig, at makinig kayo, kayong mga tao. Ang panawagang ito na lumapit ay isang paanyaya sa lahat ng bansa at tao na lumapit at makinig sa mga salita ng propeta. Sinasagisag nito ang pagiging para sa lahat o inclusivity ng mensahe ng Diyos at ang universal na kaugnayan ng propetikong salita. Ang propetang si Isaiah ay hindi nagtatangi kundi nagpaabot ng panawagan sa lahat, anuman ang nasyonalidad. So ibig sabihin, hindi lang ito panawagan sa Pilipinas. Hindi lang ito panawagan sa Israel o sa Edom, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Magandang gabi, Malin. Salamat sa pagsama mo. Salamat at naka-join ka ngayong gabing ito. Okay. Pagkatapos ay tinawag ng propeta ang lupa at ang lahat ng naninirahan dito na makinig, na binibigyan din ng malawak na saklaw na kalagahan ng kanyang mensahe. Bakit tinatawag ni propeta Isaiah ang mga tao? Para alalahanin ang kanilang pagsuway sa Diyos, ang kanilang pagiging makasalanan. Lahat ng ginawa nilang mali na naging kasuklam-suklam sa Diyos ay ipinapaalala, gusto ni Isaiah na kanilang pagsisihan at sila'y manumbalik sa Diyos. Ang panawagan ito ay nagsasabi na kayong nakagawa ng mali sa harapan ng Diyos ay magsipagsisi, manumbalik sa Kanya at manampalataya para hindi nyo maranasan ang paghatol na gagawin ng Panginoon. So yun ang nilalaman ng kaniyang panawagan. Bakit nananawagan? Dahil ito'y again sumisimbolo to sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Ayaw ng Diyos na may sino man na mapahamak, maitapon sa impyerno. Bagamat nandun ang impyerno na ihanda na yan noon pa para sa mga taong hindi mananampalataya, pero hanggat maaari ayaw ng Diyos na mangyari ito. Kaya nga may Bible, kaya mayroong pag-aaral, kaya mayroong mga church na kung saan pinag-aaralan at tinuturo ang salita ng Panginoon. Kaya may ganitong pag-aaral para maunawaan ng lahat ng makasalanan na kahabag-habag, napakasakit, napakabigat, napakahirap ng mararanasan ng mga tao pag sila ay hindi nanampalataya sa Panginoon. Ayan po. At yung panawagan sa mga taga-Edom
ay panawagan sa lahat ng tao sa kasalukuyang panahon na sa ating lahat. Kaya actually, ang mensahe ng talatang ito ay ibanghelismo para ang mga tao ay lumapit at manumbalik sa Panginoong Diyos. Bilang karagdagan sa mga tema ng universal na paghatol at pananagutan, ang talata ay sumasagisag din sa kapangyarihan at otoridad ng salita ng Diyos. Ang panawagan ng propeta para sa lahat ng bansa at mga tao na makinig ay binibigyang diin ng otoridad at epekto ng makahulang salita. Ang mensahe na malapit ng ihatid ng propeta ay may hawak na kapangyarihang magdulot ng pagbabago at pagkakaroon ng bagong buhay o panumbalik sa Panginoong Diyos. Ang tawag na makinig ay nagpapahimatig ng potensyal para sa salita ng Diyos na magkaroon ng malalim na impluensya. Yung makinig, lagi nating sinasabi, pwedeng naririnig mo yung mensahe ng salita ng Panginoon. Pwedeng naririnig mo yung preaching o yung pag-aaral natin na ito, pero hindi mo naman sinusunod. Iba yung hearing at listening, no? Yung hearing, narinig lang, pero ilinabas sa kabilang tenga. Yung listening kasi, pagkatapos na marinig, pinoproseso ng utak. At kinakailangan ito'y magkaroon ng aksyon. So maraming tao na nakikinig lang at hindi naman nauunawaan ang kompletong mensahe. So ang panawagan dito ni Propeta Isaiah ay pakinggan, unawain, at ipamuhay. Bilang konklusyon, ang talatang ito ay isang mapilit na panawagan para sa lahat ng mga bansa at mga tao na bigyang pansin at makinig sa mga propesiyang ito habang pinapanatili ang kapakumbabaan at ang kasunod nito ay ang pananampalataya sa Panginoong Diyos, ang panunumbalik sa Kanya. Okay, sa talatang 2, ating talakayin ngayong gabi hanggang verse 2, ang sabi dito, sapagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa, matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo, sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. So nakatakda na. Nakatakda na ang kaparusahan sa lahat ng taong susuway sa Panginoon. Subalit, hindi naman nakalimit kung sino yung alam ng Diyos ito. Siya ay may soberanya, alam niya kung sino yung mapapahamak, alam niya kung sino yung hindi mananampalataya sa Kanya. Pero still, hindi ito nagbibigay ng sitwasyon na huminto tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Patuloy tayong magbahagi, patuloy tayong bumuo ng mga evangelism activities para yung susunod at susuko sa Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. Yun naman ang pinapangaral ng Biblia. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang galit at puot ng Diyos ay nasa lahat ng bansa. Kabilang ang mga kaalyado sa Edom na sumasalungat sa bayan ng Diyos. Siya ay magdadala ng ganap na pagkapuksa sa kanila at nagpapahiwatig ng isang banal na paghatol para sa kanilang mga kasalanan. Itinatampok ng talata ang soberanya ng Diyos at ang kaniyang determinasyong na parusahan ang mga lumalaban sa Kanya. Sabi sa English, for the indignation of the Lord is upon all nations, and His fury upon all their armies. Sa lahat ng bayan. Yung salitang nation, from the Greek word ethnos, ibig sabihin lahat ng lahi. Lahat ng mga lahi na nasa bundok, nasa bayan, ethnos. Ang talata ay nagsisimula sa pahayag na sapagkat ang galit ng Panginoon ay nasa lahat ng mga bansa, nasa lahat ng mga nasyon o sa lahat ng mga lahi. Kaya kahit mamundok ka pa sa malayong bundok, hindi ka makakatago sa Panginoon. Dahil lahat ay sakop ng Diyos. Pumunta ka man sa ilalim ng kuweba, sa dagat o kung saan man, hindi ka pa rin makakapagtago sa Panginoon Diyos. Lahat pag hindi ka nananampalataya, magiging part ka ng paparusahan sa impyerno. Pinapahiwatig din ito na walang bansa ang hindi nakaligtas sa paghatol ng Diyos. Nga, ang paniralang kanyang puot sa lahat ng kanilang mga hukbo ay higit na binibigyang diin ang laganap na kalikasan ng paghatol ng Diyos. Dahil partikular na tinukoy nito ang pwersang militar ng mga bansang ito. Ito'y nagsisilbing babala sa mga nagtitiwala sa lakas ng militar at lakas ng tao. So ito yung sumisimbolo sa pagtitiwala sa lakas ng tao. Akala natin ay may magagawa ang lakas ng tao para tayo ay maligtas.
walang magagawa ito. Paano yung nangyari sa Jerusalem dati? Nagtiwala sa mga Ehipto, nakipagkasundo sa Ehipto, dinala yung kanilang mga ginto. I think chapter 31 yata iyon. Kaya lang, akala nila ay kaya silang iligtas ng mga Ehipto, pero wala namang magagawa ang Ehipto. Yan. At ganoon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi tayo kayang iligtas ng mga ibinoto nating politiko. Kasi ngayon, yung mga politiko nanalo, unti-unti na yung nagpaplano paano sila magtatago sa atin, kung paano sila gagawa ng pera para sambutin, para maibalik yung kanilang ipinamigay nung panahon ng kampanya. Yun po ang nakakalungkot. So, wag tayong umasa sa kanila, salip umasa tayo sa Panginoong Diyos. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Okay. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan at itinakdang lipulin. He will set them apart for destruction, giving them over to slaughter. Ito yung slaughter. Yung salitang slaughter ay para kang hayop na kakatayin. No? Ayan, binibigyang diin nito ang kalubhaan ng paghatol ng Diyos na nagsasaad na hindi lamang niya itinakda ang kanilang pagkawasak, kundi aktibong isinagawa ito. Hindi lang ito plano. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nagplano tapos hindi naman pinatupad. Pag nagplano ang Diyos, ito'y siguradong matutupad. Kaya, sabi natin, hindi, ang tagal na yan, hindi na nangyari yan. Hindi po yan kagaya ng mga pangako ng tao na hindi natutupad. So, may tamang panahon ang Diyos. Ang imahe ng pagkawasak at pagpatay sa huling bahagi ng talata ay partikular na kapansin-pansin. Ang wikang ginamit ay tila isang larawan o grapiko o imahe at nagbibigay diin sa tindi ng hatol na gagawin ng Diyos. Ang pariralang silang lubos na nilipol ay nagpapahiwatig ng kabuuan ng pagkawasak na darating sa mga bansa. So wala tayong magagawa. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, ano man ang yaman natin, maganda man ang bahay natin, kung kahit man yan, ginto man yan, o bakal man yung dingding yan, o bubong, wala pa rin magagawa. Kayang lipulin ng Diyos. Nakapanood na ba kayo ng mga pelikula, mga palabas na ang tataas na building, pero isang malakas na agos lang ng dagat, nagiba ang building, di ba? So walang magagawa. At ang agos ng dagat ay kontrolado ng Diyos. No? Isang gabi, ang lakas ng ulan madaling araw. Akala ko lumubog na itong kasi ang lakas talaga ng ulan Kaya pagising ko umaga. Ayan, magandang gabi Fatima. Nasa ka kaya ngayon anak? Salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. So, bisita ka dito sa church. Namimiss ka na namin. Okay, ang tema ng paghatol at katarungan ay sentro sa talatang ito na nagbibigay diin sa katuwiran ng kabanalan ng Diyos. Ang mga bansa at ang kanilang mga hukbo ay mananagot sa kanilang kasalanan at paghihimagsik. Walang anumang kasalanan na hindi mananagot sa Diyos. Yan po ang ating tatandaan. Wala tayong maitatago. Ang tao pwede nating lokohin. Pwede tayong magsinungaling. Hindi, okay yan. Hindi nangyayari yan. Hindi yan totoo. Pero ang Diyos alam niya. At ang masama nito, pag ang Diyos ang humatol sa atin, wala tayong magagawa. Kaya doon sa mga may itinatagong kasalanan, yung mga kasama natin sa online, o baka meron din dito, mas maigi pang aminin na para maisaayos, mapagsisihan, mapayuhan, para hindi na umabot saka lalong mahirap na problema. Kasi wala tayong magagawa. So napakalawak na, napakarami na nating binanggit dito. Wala tayong maitatago sa Diyos. Hebrews 13:4, no? Wala tayong maitatago sa Panginoon. At lahat ng ating ginawang mali ay mayroong resultang mali. Huwag na nating hintayin na bumaba pa sa atin ang paghatol ng Diyos. Agapan na natin. At yan ang mensahe ng Propeta Isaiah ng kabanatang ito para sa mga idom na sumisimbolo sa lahat ng tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero, hindi lang naman mga hindi sumasampalataya sa Panginoon ang pwedeng makagawa ng mali. Kahit tayo mga Kristiyano na, kahit tayo mga nananampalataya na, kahit yung mga kumakanta sa paligid, puro mga singer kasi nasa paligid ko. Yan. Mas makabubuti na aminin natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Kung hindi natin maamin sa mga tao, dahil baka tayo nag-iisip na mahusgahan,
aminin sa Panginoon. At syempre, ang pag-amin sa Panginoon, may kasamang pagsisisi at ang kasunod dito dapat ay ang pagbabago. Ayan. So, hanggat maaga pa. Kasi hindi natin alam kung mapagkatulog tayo mamayang gabi, bukas ay magigising pa tayo, baka makamatayan na natin ang kasalanan at paggawa ng mali, lalong mahirap po yung ganon. Kaya nung isang araw, siguro lagi kong gagawin yun, magsasend ako ng message para kaya, para hindi ko alam kasi baka hindi na ako magising, at least nakapagpaalam na. Ayan. Okay po. Yan po. So, hindi natin alam kasi kung ano mangyayari. Lalo't alam naman ninyo lahat, meron akong sakit. Yan. Kasi, paggabi, namamahinga yung puso ko, natutulog, baka tamaring magising. Yun ang problema. Yeah, Pastor Claude, be ready. Okay. So, yun po. Ang ganda lang naman ang talakayan natin. So, lagi lang nating tatandaan, sa lahat ng gumagawa ng mali, sa lahat ng lumalayo sa Panginoon, mayroon at mayroong nakahandang paghatol ang Diyos. Huwag na nating intayin na umabot pa tayo sa ganoong sitwasyon. Huwag na nating intayin na ibaba pa sa atin ng Diyos ang paghatol. Unahan na natin, humingi na tayo ng, yung mensahe ng verse 1, tinatawag na tayo nananawagan ng Diyos. At para tayo ay makapanumbalik at makapagsisi sa ating mga kasalanan. Okay, so hanggang doon lang po muna ang talakayan natin. Bukas ay itutuloy natin sa verse 3 and 4. So, at baka masyadong marami kayong matutunan, mamaya makalimutan din, di bukas na lang natin itutuloy ulit. Okay, so tayo po ay magwakas sa panalangin. Ayan, pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa aming talakayan sa gabing ito. Salamat sa biyaya mo, sa panahon na ibinigay mo sa amin upang kami makapag-aral. Nawa nga Panginoon ang mensahe ng mga salitang ito ay naunawaan ng bawat isa, tumimo sa mga puso at maipamuhay ito ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami Panginoon, gabayan mo po kami at pangunahan upang makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Ano man ang mabigat, ano man ang laman ng puso at isipan at pagkatao namin na hindi kalugod-lugod sa iyo ay maibigay namin ito sa iyo at maihingi ng kapatawaran. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, patuloy na magpaalala hinggil sa bagay na ito. Salamat po dakilang Diyos, ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa gawaing ito. Kung nandyan pa, salamat kay Pastor Nanding, kay Pastor Claude, kay Sister Gertrudes, kay Sir Daniel, kay Ate Rose, kay Nanay Mercy, kay Malen, at kay Fatima, at sa mga kasama ko dito sa church, si Princess, si Abby, si Ate Alma, si Kuya Bob, si Ken, at si isa pang Abby, at siyempre si Juana. Yan. Okay, so salamat sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Happy birthday, Tio! No.